Welcome back sa Free Thinking Pinoy Channel. Hello again, it's me, Nomer. Sa wakas, malalaman na ninyo kung anong hayop ang nakakuha ng numero 1 pwesto sa patalinuhan. Alam mo kung anong hayop yon? Yan ay walang iba kundi ang mga magnanakaw na politiko. Di ba ang tatalino ng mga hayop na yon? Hindi, joke lang. Hindi sila ang number 1 sa ating listahan. Ang totoong pinakamatalinong hayop ay ang mga chimpanzee. Kaya naman for today's video, aalamin natin kung bakit sila matalino. Totoo ba na kaya nila tayong kausapin? At pwede rin ba natin silang turuang magsalita? Lahat ng yan ay aalamin natin. Sabi nila, ang mga chimpanzee raw ay ang closest living relatives ng mga tao. Kumbaga sa madaling salita, ang mga unggoy daw na ito ang pinakamalapit na kamag-anak ng mga tao sa lahat ng mga hayop. Kasi nga daw, 98% ng ating DNA ay pareho sa genetic chromosomes ng mga chimpanzee. Ewan ko na lang sa'yo kung sang-ayon ka pag sinabi kong kamag-anak natin ang mga unggoy kasi para sa iba, hindi raw sila papayag na sabihin kamag-anak nila yung unggoy kasi wala naman daw yun sa Bible. Sabi naman ng iba, siguro nga daw magkamag-anak kasi may mga tao at unggoy na magkamukha. Pero ang video na ito ay hindi para pagdebatihan kung kamag-anak ba natin sila. Tungkol kasi ito sa kung bakit ang chimpanzee ang pinakamatalinong hayop sa mundo. Sa gubat kung saan ito nakatira, naaktuhan ng mga scientist ang chimpanzee na gumagamit ng kasangkapan para makakuha ng pagkain. Gaya ng isa na ito na gumagamit ng panundot para makuha ang mga insekto sa loob ng kahoy. Naobserbahan din ang mga chimpanzee na gumagamit ng bato bilang pamukpok sa matitigas na shell para makuha yung mani sa loob. O diba? Ang talino kasi naisip nila yun. Parang naalala ko tuloy sa kanila yung mga sinaunang tao na gumagamit ng bato para makahanap ng pagkain. Siguro, pagkalipas ng ilang milyong taon, madidevelop yung utak ng chimpanzee tapos para na silang Planet of the Apes. Nako, wag naman sana kasi delikado pag natuto silang gumamit ng Armalite. Pagdating naman sa patalasan ng memorya, hindi magpapahuli dyan ang mga chimpanzee. Kabisado kasi ng unggoy ang tamang sunod-sunod ng numbers 1 to 9. Naobserbahan din ng chimpanzee na kaya nitong tandaan ang pwesto ng mga numero kahit takpan pa ito. Tapos kailangan pindutin ang kahon kung nasaan nakalagay ang number 1 hanggang number 9. Ayon sa pagsusuri ng mga scientist, palaging tama ang sagot ng unggoy at naaalala nito ang placement ng mga numbers. Pero pag ginawa ang test na ito sa mga tao, palaging mali ang sagot ng mga tao at hanggang number 3 lang ang kayang matandaan nila. Pinatunayan lang nito na minsan mas matalino pa ang chimpanzee kaysa sa tao. Aba, marunong din pala itong makipag-usap. Sa video, may kita ang chimpanzee na tinuturo yung bote ng Mountain Dew. Tapos nun, itinuro niya sa may hawak ng bote kung saang butas niya pwede ibuhos yung Mountain Dew para makainom siya. Isa sa pinakatanyag at pinakamatalinong chimpanzee sa kasaysayan ay si Kanzi. Namuhay si Kanzi sa laboratorio ng Great Ape Trust sa Des Moines, Iowa sa pangangalaga ng primatologist at psychology na si Sue Savage Rumbaugh. Kung tutuusin, si Kanzi ay hindi naman talaga chimpanzee kundi isa siyang bonobo. Magkaiba ang lahi ng bonobo at chimpanzee. Kumbaga, magkaiba sila ng species. Pero pag-usapan na lang natin yun sa ibang video kasi masyadong haba pa ang usapan natin. Kaya mag-focus lang muna tayo sa chimpanzee. Sumikat si Kanzi noong dekada 90 dahil naipakita nito na posible pala na makausap natin ang mga unggoy. Sa video, inutusan niya si Kanzi na maglagay ng sabon sa container. Could you put some soap in the water? Inutusan din niya si Kanzi na ilabas ng kwarto ang TV. Could you take the TV outdoors? Could you carry the television outdoors, please? Thank you very, very much.
Mahusay si Kanzi dahil naiintindihan niya ang ilang salita. Sa tulong ng psychologist na si Sue, gumawa sila ng board na may drawing at lexigram na ang bawat picture ay may katumbas na kahulugan. Gaya ng nasa video, hawak ni Kanzi ang picture ng TV, kaya yun ang pinipindot niya sa board. TV. Give me TV. Can you pick it up and give it to me? Pick it up. Hindi nakapagsasalita si Kanzi, pero nasasabi niya ang gusto niyang sabihin sa tuwing pinipindot niya ang mga drawings. Yeah, can you talk about that one? Fire. That's right. There is a fire on that TV picture. That's Ayon sa pag-aaral ni Sue Savage Rumbo, si Kanzi ay nakakaalam ng 3,000 salita. Hansi, give me the picture of the tomatoes. Tomatoes. Pinakabumilib ako kay Kanzi nang malaman ko na marunong siyang gumawa ng kutsilyo para pumutol ng mga bagay-bagay. Naimili ito ng bato na pwede niyang basagin, tapos kapag nabasag niya yung bato, yung matulis na gilid nun, yun yung ipangihiwa niya na parang kutsilyo. Habang pinapanood ko si Kanzi kung paano gumawa ng kutsilyo, parang pinakita rin niya sa atin kung paano gumawa ng sandata yung mga sinaunang tao noong panahon ng Stone Age. Talaga namang kabibiliban mo ang talino ni Kanzi dahil isa lang siyang hayop pero naisipan niyang gumawa ng kutsilyo. Kulang na lang magsalita si Kanzi, which is surprisingly kaya din niyang gawin. Can you say mama? Mama? Is this for mama? Mama. You love your mama? You love mama? Kung ang chimpanzee ay marunong gumawa ng kutsilyo, hindi na nakapagtataka kung marunong din itong gumamit ng cellphone. Gaya na lang ng lalaking unggoy na si Sugriva na tutok sa pag-i-scroll ng Instagram. Ano kayang hinahanap niya? Mga sexing unggoy na pwede niyang makachat? Dahil sa talino ng mga chimpanzee, hindi na nakapagtataka na may mga tao na naisipang mag-alaga nito. Ang mga chimpanzee ay para ding tao na marunong magmahal at maging loyal sa kanilang amo. May istorya pa nga ng chimpanzee na naaalala pa rin ang taong nag-alaga sa kanya kahit ilang taon na ang lumipas na hindi sila nagkita. Ito ang chimpanzee na niyakap ang tao na nagligtas sa kanya noong bata pa siya. Pero kahit mukhang anghel ang mga chimpanzee, huwag mong kakalimutan na sila ay mga wild animals pa rin. Para kasi itong demonyo sa tuwing nagagalit. Ang mga chimpanzee ay namumuhay bilang grupo o magkakatribo. Kumbaga, pangkat sila na magkakasama. Kaya kapag may ibang chimpanzee na pumasok sa kanilang lugar, lalabanan nila ito dahil ayaw nila nang may nanghihimasok sa kanilang teritoryo. May mga pagkakataon pa nga na naging cannibal ang chimpanzee at kinakain nila ang kanilang namatay na kalaban. Yung iba namang mga lalaki, nakikipag-away sa ibang lalaki para sila lamang ang may karapatan na makipagtalik sa mga babae. Ang mga chimpanzee ay omnivore. Kumakain din kasi ito minsan ng karne at madalas, karne ng ibang lahi ng unggoy ang kanilang pinapapak. Payo ng mga eksperto, huwag alagaan sa bahay ang mga chimpanzee dahil pag tumanda na ito, nagiging matapang ito at agresibo. Ang isang chimpanzee ay may lakas na katumbas ng sa 4 na tao. Meron din itong matatalas na ngipin na kasing haba ng pangil ng leon. Kaya kapag meron kang nakalaban na chimpanzee, siguradong bugbog sarado ka dyan. Noong February 2009, binalot ng takot ang buong mundo dahil sa balita ng isang babae na nagkawasak-wasak ang muka matapos siyang atakihin ng alaga niyang chimpanzee. Siya si Charla Nash at ito ang nangyari sa kanyang muka matapos siyang atakihin ng 14 years old na chimpanzee na si Travis. Ayon kay Charla, bumisita raw siya sa bahay ng kanyang kaibigan na may alagang unggoy at sa hindi inaasahang pagkakataon, bigla siyang inatake ni Travis. Ito pa ang audio recording ng pagtawag nila ng rescue. Stand for 911. Where's your emergency? Send the police! The chimp killed my friend! Please! What's the problem with your friend? I need to know. Send the police up! With a gun! With a gun! He ripped her apart! Hurry up! With a gun. Hurry up, please! He ripped her face off! He ripped her face off?
He's trying to attack me! Nang isugod sa ospital si Charla, dito nila nakita ang laki ng pinsala sa biktima. Nasira ang mga mata ni Charla. Halos maubos ang mga balat niya sa kanyang muka at kinailangan pang putulin ang kanyang kamay dahil sa pinsala ng kagat ni Travis. Himalang nakaligtas si Charla sa matinding atake ng chimpanzee. Pagkalipas ng ilang taon ng operasyon sa mukha ni Charla, medyo nag-improve at naging medyo normal ang kanyang itsura. Hi, my name is Charlie Nash. I'm here because I was viciously attacked and mauled by the chimpanzee, and I don't want what happened to me ever happen to anyone else again. Ang istorya ni Charla at ni Travis ay isang paalala na huwag gawing alaga sa bahay ang bayolente at agresibong hayop gaya ng mga chimpanzee. Ngayong nakilala nyo na ang 10 pinakamatalinong hayop, sana ay magsilbi itong leksyon na itrato natin ng mabuti ang mga hayop. Ang mga hayop kasi ay para din silang tao na nangangailangan ng respeto at puwang sa mundo. Kaya dapat matuto tayong mga tao na makihati sa mundo dahil hindi lang naman tayong mga tao ang may karapatang mamuhay dito sa kaharian na ginawa ng Diyos. Kung ikaw ang tatanungin, meron pa bang matalinong hayop ang hindi ko na isama sa listahan? Sa tingin ko, nakalimutan kong isingit sa listahan ang mga gorilya. Kung meron kang naisip na matalinong hayop, pa-comment na lang yan sa ibaba ng video nang mabasa namin. Ngayon, andito na tayo sa ating shoutout portion. Hello kina Princess, Zach at CK. Hello rin kina Alas at Ali. What's up kay Raver at Mami Janeline Bagsik. Shoutout kay Rayleigh Kalem Natividad, Mama Jov, Papa Ariel, Ate Azra at Baby Runa. At advance happy birthday kay Reden B. Esplana. Maraming salamat sa inyong panonood. Now, see you guys in our next video. Bye-bye! Hello mga ka-FTP, ako si Nomer at nagpapasalamat sa inyong panunood. Kung nagustuhan nyo ang video ito, subscribe na sa FTP channel. Don't forget to hit the subscribe button para updated ka sa mga bagong videos. Paalam!